20 araw lang dapat inaabot ang pagpapatitulo ng lupa ayon mismo sa Land Registration Authority o LRA. Pero siyam-siyam ang inaabot ng ilan nating kababayan na kinukubrahan pa umano ng 10,000 pisong padulas. Binusisi po natin yan sa pagpapatuloy ng serye ng ating special report kontra red tape. Dahil kung taga-LRA ka, nagsisilbi ka dapat, bawal ang red tape. Nakatutok si June Veneracion. Hindi na po ma-process kagad dahil may mga backlogs pa. Humingi sila ng 10,000. Mayo 2025 pa, nagpaproseso ng transfer of ownership ang pamilya ni Edwin sa Land Registration Authority para sa ipinamanang lupain ng kanilang mga magulang sa Camarines Sur. Kumpleto ang naipasa nilang mga dokumento para mapagulong ang prosesong magtatagal daw ng 2 buwan ayon sa kinatawan ng Registry of Deeds sa CamSur. Kasama na riyan ang pagbabayad sa mahigit 6,000 pisong processing fee. Following month, which is June, bumalik na po ulit sa Manila. Tapos dito ko lang po tinatrack yung status niya via online. Pero napako na raw sa under examination ang status sa LRA online tracking system. Nagantay po ako ng another month, baka sakaling umusad na yung process niya. Still po under examination pa rin. Nung August 26, may pinapunta po kaming yung relative sa office ng Registry of Deeds para mag-follow up. Hindi na po ma-process kagad dahil may mga backlogs pa. Hanggang sa may nag-alok na mapabilis ang proseso. Hindi sila ng 10,000. Kasi yun nga, maraming mesang dadaanan. Harapan pong hiningi ito Hindi naman po kami pumayag kasi unang-una, ba't kami magbibigay ng lagay? Nagbayad naman kami sa kanila. Ang binayaran namin na 6,000 lang para sa processing, hihingi sila ng 10,000 as lagay. Bukod sa pag-check online nung progress o estado nung kanyang application itong si Edwin, ay tumitingin din sa website ng Land Registration Authority para makahanap ng paraan para mag-follow up. At ito nga yung isa sa mga nakita niya. Ito ba yun, Edwin? Yung number? Tama po, sir. Yan po yung number niya. Subukan natin. Your number cannot be completed as dialed. Please check the number and dial it. Ganyan po lagi. Ganyan lagi? Ganyan lagi. Ano pakiramdam? Kaya naririnig mo, namumblema ka na nga sa proseso. Frustrating. Wala talaga. Saka bakit pa may ganyang number kung hindi naman gumagana? Sumubok naman ba kayong magpakuha ng numero sa mismong opisina? Opo, may number nga po. Dito na. Subukan natin. Galing na to sa kanila mismo, ha? Your number cannot be completed as dialed. Ang prosesong 2 buwan lang sana, abay, inabot na ng siyam-siyam. Baka pinatatagal nila dahil expect sila na maglalagay na lang siguro to kasi masyado na matagal. Sa report na ginawa ng ARTA noong 2025, itong Land Registration Authority ang panglima sa pinaka-inirereklamong ahensya ng gobyerno dahil daw sa mga mabagal na transaksyon dito. Sa buong bansa, merong nasa mahigit 160 Registry of Deeds o RD ang kanilang pangunahing mandato, land registration o pagpapatitulo na karaniwang nagtatagal ng 20 araw depende sa klase ng transaksyon. Nakipag-ugnayan kami sa pamunuan ng LRA para makuha ang kanilang panig. At ang Register of Deeds ng Quezon City na si Attorney Albert Kilala ang iniharap nila sa amin. 2 bagay ang pagpapatitulo ng lupa. Una, kung ang lupa mo ay wala pang titulo, ita-transfer mo dahil ibebenta ng may-ari. So, mga complicated na transactions yan, yung mga extrajudicial settlements of estates, yung mga pamana, marami ho kasing requirements yan. Pero yung ordinary sale, ordinary donation, mabilis po yan, basta kumpleto ho ang requirements. Paano tumagal? Aba, kasalanan namin, then they can contest that. Sa proseso ng transfer of ownership, gaya ng ipinagawa ng pamilya ni Edwin, mabilis na raw ang 2 buwan. Pero hindi na bago kung magkaroon ng backlog ang kanilang mga RD.
Nangyayari yan kasi pagka medyo nagkakasakit yung mga empleyado, kakaroon sila ng kaso fortuito, nagkakaroon ng bagyo, kakaroon ng baha. Ayon sa LRA, sa Registry of Deeds sa Kamsur, nakaapekto umano sa usad ng transaksyon ang pagre-retiro ng hepe noong nakarang taon. Yung po bang mga delay, may mga nag-iisip kasi na hindi kaya sinasadya ito para pagkakitaan yung mga kumukuha? Alam mo, hindi ako magiging manhid sa inyo dyan, no? Posible. Kung ang fixer naman ay mag-post as someone who is in charge with that presentation of documents, wala ko kayong magagawa doon. As we go on, siguro naman in the near future, we will be able to pluck this kind of unscrupulous individuals. Humihingi rin ng pasensya ang ahensya sa kanilang problemadong linya ng komunikasyon. Nasa 60 ang mga empleyado dito sa Quezon City Registry of Deeds. Pero ang kanilang mga inaasikasong transaksyon kada taon, umaabot daw sa 100,000. Kung ano ang problema sa kakulangan ng tauhan sa opisinang ito, ganun din daw ang sitwasyon sa iba pang Registry of Deeds sa iba't ibang parte ng bansa. Simple lang ang frontline services na makikita sa bawat RD. Ito yung unang hakbang na iyong pagdadaanan. Ito tinatawag na grooming. Yung officer of the day, titingnan lahat ng mga dokumentong dala mo. Magkulang, babalik siya, ma'am? Yes po. Kailangan niya pong kompleto kasi hindi din po mapaprocess pag kulang po yung document. Anong kadalasan ang kulang? Yung mga nagpupunta? Usually sir, hindi nila nakakompleto tong taxes, tax clearance. Minsan yung mga sa e-car, BIR. Pagkatapos dito sa grooming, gagawin yung examination. Kadalasan, maabot daw dito ng 1 oras bago matapos ang proseso. Pagkatapos po niyan, dinadala po sa encoding namin. After that is done, pumupunta na siya sa actual examination. Yung examination naman po namin, ito po yung tinitingnan nila yung veracity, kung tama o hindi. Pagka tama lahat, diretso na po sa kahera. Nakatawag sa aming pansin si Maureen na dismayadong hindi nakuha ang titulo na dapat ay i-release na. Disyembre ng nakaraang taon pa raw niya naipasa lahat ng requirements at nabayaran din ang processing fee. Pero hiningan siya ng latest Certificate of Management na ngayon dala na niya. Pero hindi naman namin to dinidisregard yung transaction. However, kailangan lang natin maging updated sa system natin. Sabi baka ma-deny daw po yung binayad ko. Madi-deny siya if ever kung ipupush natin na hindi niyo mapoprovide. Ito ka po, dalang ko. Ayan, meron na pala eh. Kaya today. Carry naman natin, sige po, push natin. Makaraang aming ipaalam ang hinaing ng pamilya ni Edwin. Nakuha na rin nila ang pinaprosesong transfer of ownership matapos ang 10 buwan. Huwag ho kayo pag-atubilin na gumawa ng formal na complaint. Otherwise, wala kaming paraan para ituwid ang maaring pagkakamali ng opisina. Responsibilidad ng bawat mamamayan ang magbayad ng tamang buwis. Kaya naman, obligasyon din ng mga ahensya ng gobyerno ang suklian ito ng maayos at mabilis na serbisyo. Pero hindi rin naman maikakaila na may mga problemang kinakaharap. Gaya na lang ng Land Registration Authority na may kakulangan sa tauhan na dapat din namang bigyan ng kaukulang solusyon. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.